Ngayong araw nagulat ng marami sa naging pahayag ni Governor Matthew Manotoc at ng senadora na si Amy Marcos sa Senado sa isang hindi inaasahang pagtalakay. Tila direktang kwinesyon ng mag-ina ang mga desisyon ni Pangulong Kuting Jr. kaugnay ng ilang anomalya sa pamahalaan. Ayon kay Gov Manotoc, may mga hakbang sa Malacanang na hindi umano naaayon sa mga ipinangakong reforma ni Kuting Jr. Dahilan upang siya at ang ilang lokal na opisyal ay nag-aalinlangan. Bukod dito, si Senatora Amy ay naging bukas din sa kanyang mga saloobin. Inihayad niya sa mga ilang proyekto at polisiya sa ilalim ng administrasyon ng kanyang kapatid na tila nagiging sanhi ng pagdududa at pag-aalala sa mga mamamayan. Ani ni Sen Amy, kinakailangan ng masusing pagsusuri sa mga ito upang masigurong walang kinikilingan at lahat ay para sa kapakanan ng taong bayan. Dahil dito, umani ng iba't ibang reaksyon ang mga pahayag ng mag-ina mula sa mga kapwa senador at publiko. May ilang nagsasabing senyales na ito ng hidwaan sa loob ng pamilya Marcos dahil sa ang iba pa naman ay nagpapasalamat sa kanilang hindi pagiging tapat at transparent. Hinihintay pa ang magiging tugon ni Kuting Jr. hinggil sa mga akusasyong ito. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ng pagtulong ni Pangulong Duterte o kawalan po ng aksyon, no, sa mga Yolanda victims ni Pangulong Duterte. At pag-uusapan din po natin, ito po, bumuelta po si Secretary Gadon sa mga mismong justices. At tinignan ko rin po yung ilan pong mga vlogger, no? Ilan lang sa mga tampok na vlogger na napag-uusapan natin. Kung may epekto po ba sa malalaking vlogger na ni BBM yung mga sinasabi, pinipick up ba nila? Aba, akalain nyo po, walang epekto. Parang sininyo lang pala ang turong nila rito kay Gadon. Akala ko pa naman ay si Gadon ang magbibigay ng direksyon ng kampanya. Parang Ninyo Barsaga lang pala ang treatment ng mga vlogger dito, no? Isang beses lang po kinuna ng impormasyon at itinakwil na. Gadon, sa mga vlogger lang ng BBM, hindi ka na pala pinakikinggan. Paano ka papakikinggan ng mga mamamayang Pilipino? Yan po mga pag-uusapan natin. Okay, punta po tayo rito. Isa-isahin po natin itong mga gusto nating ibalita. Una po, ito po yung pinabulaanan o nilaglag, no? Nilaglag po ni Senator Amy Marcos. Ito pong ang kanyang kapatid na Pangulo. Alam nyo, minsan, sana merong sana meron pong, anong tawag doon? Yung nagre-review ng mga sasabihin ni Pangulong Marcos kung siya ba ay nasa tama pa po, no? Hindi na natin maintindihan eh. Ito po ang pahayag, no? Nakita na natin yung Citizen Marcos noong 2017. Talagang ano po, no, sinasabi na meron po merong naitulong, merong natuwa pa nga raw yung mga taga-Tacloban. Ay, bitinin ko lang po kayo, no? Unahin na po natin yung yung balita sa Maisog kasi hindi naman po kasi hindi naman po siya para bitinin pa kayo. Ito po yung official na pahayag. Kasi marami pong nagsasabi na wala na raw po postpone na raw. Pero ito po mula po sa mga taga Maisog. Narito pa naman sa ginagamit ko. Na kagad kasi ganun din. Wala rin naman nanonood. Ito po ang opisyal na pahayag, no? Official advisory, mga kasamang Maisog at malawak na mamamayan. Magandang gabi po. Dahil sa sama ng panahong dulot ng tropical depression, bagyong Aghon, na may epekto sa maraming lugar, signal number 1 kasama ng Tacloban City, walang mga sasakyang pandagat at ilang sasakyang panghimpapawid ang pinahintulutang bumiyahe. Dahil dito di makakarating ang ating mga panauhing pandangal. Dagdag pa, maapektuhan din ang partisipasyon ng mamamayan sa planong Prayer for Peace Rally sa Tacloban City. Kaugnay nito, napipilitan po tayong kansilahin ang ating pagkilos bukas. So, actually, ngayon na yun. Hindi pa, bukas pa. 11 pa lang.
Gayunpaman, hindi tayo napanghinaan ng loob at itutuloy pa rin natin ang pagpapahayag sa mga mainit na isyung may kaugnayan sa transparency, accountability, peace and security top sa susunod na araw, May 26, 2024, sa parehong oras, 5 p.m. at lugar RTR Freedom Park, Tacloban City. Kami po ay maasa sa inyong pangunawa sa hindi nating kontroladong sitwasyon. Maraming salamat po. Mabuhay ang Maisog, mabuhay ang Pilipinas, TAPS Coalition for Region 8. Okay, maliwanag po, no? Hindi na po kayang pigilan ng pagtatambak ng mga truck, no? Yung pong ating mga Maisog rally, nakagawa na sila ng paraan diyan, di ba? Ginagawang mobile. Siguro tipunan na lang, doon na lang po magkikita yung mga taga Tacloban Leyte. Diyan pa rin po ang kitaan sa may Maisog, sa may Freedom Park. Tapos siguro yung katulad na nangyari sa Dumaguete, no? Na magrarally. Ako mas maganda pa yung ganun eh. Napapakita sa dadaanan na tuloy yung rally, di po ba? Okay. Ay sayang, di ko nakita yung balita na yan. Bukas na lang natin babalita yan. Di ko pa nabasa yan. may nagsabi nga kanina, baka may magsakan eh. Punong-puno po talaga. Tapos may mga, bukod pa ron, talagang may mga traktora na yung nakita ko. So talagang ganyan ang buhay. Maisog rally, tuloy po yan. No? Parang yung mga ginagawa nitong mga Makabayan Black, yung mga tropang kaliwa, di ba? Naglalakad lang yan sa kalye. Alam nyo yung ginagawa yung anong tawag dyan, yung pagpigil. Dapat naroon lang sila dapat, di ba? Ngayon, tignan nyo po yung nangyayari. Napipilitan pong maglakad yung mga rallyista. Rallyista na tawag sa atin. Yung mga nagmamaisog rally. Napipilitan maglakad. Nakikita lalo ng mga taong bayan na may rally. O, di ba? Mali. Alam nyo, napapasama pa kayo eh. Yan ang sinasabi natin, no, sa mga mahilig mag-awat. So, tuloy po. Kaya lang sa linggo na. Dahil po sa bagyo. Hindi po dahil sa pagharang nila, no? Tuloy po ang Maisog Rally ay napospon lang po dahil sa bagyong Aghon. Okay, thank you very much muna rito kay Evelyn Valdez na nagbigay po sa atin ng 4 Canadian dollars na pangkape. Tingnan natin si Evelyn kung okay. Punta na po tayo rito, no. Nilaglag po. Alam nyo, wait, si Senator Amy, napakahirap po ng kalagayan ni Senator Amy. 'Di ba? May ilang panahon na nanahimik, no? Tinignan talaga. Kaya mababasa nyo na ang lakas talaga ng puwersa ngayon sa Duterte na eh. Hindi na po sa Marcos. Kasi nagpahinga si Amy, parang tinatantya niya, sino ba talaga ang mahal ng tao? Si Duterte ba o si Marcos? Pero, sorry Senator Amy alam kong kahit papano, no? Okay. Kasi, ang hirap na po magtiwala sa pamilya nyo. Siguro makakapagpabaliktad lang sa amin ng anong tawag diyan na iboto ka pang muli ay si President Duterte lang. Pero kung kami masusunod yung mga supporter ni Pangulong Duterte, hindi na kami boboto ng mga Marcos at ng mga Romualdez at ng mga iba Araneta, mga Rojas at iba nyo pang mga kamag-anak incorporated. No? Nakakadala kayo. Nakakadala yung pamilya nyo. Binigyan kayo ng pagkakataon, dekada kayong siniraan ng mga dilawan. Siyempre, mga bata pa kami dun no? Nakita namin yung hilaksan ng patakbo ng mga dilawan, mas worse pa. Kaya lang, hindi na po kayo mauulit. Hindi na kayo mauulitan. Kaya, hindi po namin alam kung paano, kahit na, pero maraming salamat pa rin sa paglalaglag sa kapatid mo. Ito po ang pahayag ni Senator Amy. Nahihiya ako sa mga tumulong sa amin sa Tacloban noong hinagupit kami ng bagyong Yolanda sa sinasabing wala raw silang nagawa. O, tignan nyo, simulang-simula pa lang, no? Simulang-simula pa lang, ikinahiya na niya yung kapatid niya. Nakakahiya po talaga. Tama po to si Senator Amy. Alam nyo, mangyak pa si then Mayor Rodrigo Roa Duterte, no? Na tumulong sa inyo. Tapos biglang palalabasin nung Citizen Marcos ka pa, no? PBBM, nung Citizen Marcos ka pa, wala ka pampi. Wala kang trabaho. Talagang kung todo pasalamat ka, no? Kung todo yung pagdidikit mo.
sa sarili mo. Totoo yan, saksi tayo dyan. Idinikit ng mga Marcos yung sarili nila sa mga Duterte. Huwag na tayo magbulahan sa isang napaka-popular na presidente at that time. No? Tapos nung naging presidente ka, wala na nagawa sa Yolanda. O eto ang katotohanan, yung sinasabi ng kapatid mo. Ano man ang itsura ni Amy Marcos, hindi po yan ano. No? Hindi po yan yung eto pong itsura ni Amy Marcos, hindi po yan drug-induced. Fountain of Bello po. Hindi nyo ma-imagine, mas matanda pala si Senator Amy nang malayo kay PBBM. No? Ang galing talaga ng siyensya. Pero bagay at least kahit papano talagang binagayan si Senator Amy. Anyways, beside po yan sa mga itsura, ituloy po natin. Ulitin natin. Nahiya ako sa mga tumulong sa amin sa Tacloban nung hinagupit kami ng bagyong Yolanda sa sinasabing wala raw silang nagawa. Unang-una, dumating noong 2013 si Mayor Duterte, 10 ng kanyang disaster brigade. At itinuloy niya ang housing noong siya'y umupo bilang Pangulo. Ang linaw na siguro niyan. No? Dumating nung may bagyo pa lang, dumating na, mayor pa lang. Tinuloy yung housing nung umupo bilang Pangulo. Napakalinaw po yan. Nando ng mga US Marines at iba pang sundalo at rescuer na Amerikano ang donasyon sa paglilinis ng Chuchi mula sa Taiwan at Maynila kasama napakaraming international relief organizations at samahan ng private business. Pati na rin ang pamahalaan lokal ng pinsan kong si Mayor Alfred Romualdez. Actually, yan yung kilala namin na Romualdez Di ba? Yung Romualdez na pogi. Kano-ano niya ba? Hindi ba kapatid yan ni Malamang hindi kapatid ni Martin yan. Artistahin tong si Alfred Yung asawa ni Kring Kring. At ang buong tropa ng Tacloban, Leyte at iba pang probinsya damay din sa hirap. Paulit ako nagpapasalamat sa kanila at tuloy-tuloy kong tinatanaw ang aming utang na loob sa bawat isang nakiramay at tumulong bumangon sa yurak ng Yolanda. Alam kong marami pang kailangan gawin at umaasa akong magtutulungan ang national government at LGU sa dagdag pang mga programang ipatutupad sa Tacloban. Ganyan po, Mr. President, no? Ang bilis niyong makalimot. Naging presidente lang kayo, putya, nakalimutan niyo na lahat tulong ni Duterte. Sa mga nagtataka po, kung bakit po tawag namin kay Cristina Gonzales ay Kring Kring, yan po ang niya, showbiz name niya noon. Nung bata pa siya. Naging Cristina siya nung medyo naging matured na yung kanyang mga roles. Pero nung siya po ay bagets-bagets pa, Kring-Kring po talaga. Hindi po kami yung inaasar namin, hindi po. Talagang Kring-Kring po ang una niyang pangalan sa showbiz. No, baka nagtataka iba, bakit Kring-Kring ang tawag ni Badong kay Cristina Gonzales? Yan po inabutan namin na pangalan niya. Pero nung naging matured na yung mga roles niya, Cristina na, hindi na bagay yung Kring-Kring. Yung mga pasayaw-sayaw lang, bagets yata yan, hindi ko alam kung saan yan, basta mga pambatang programa. Yan po. Tignan nyo Hiera Shine. Tapos dakdak naman kayo na ganito, wala naman kayong ginagawa para hakbang para lumaban kayo. Kami po ba yung pinaparinggan nyo? Ito po, isang paraan po to, no? Nilalantad po namin yung mga pagkakamali ng gobyerno, no? Hindi po to, wala kaming ginagawa, no? Grabe ka na mag-akusa sa amin. Ako po kahit may high blood ako, nakikita nyo po, nagbibilad ako dyan sa mga, pag may mga rally, no? Huwag po tayong mag-akusahan na wala po kaming ginagawa. Opo, Kring-Kring po siya. Naging ano lang yan, naging Cristina lang yan nung siya na po ay nag-matured roles na. Sana po, ingat-ingat po tayo. Hindi po yung wala kaming ginagawa dito. No? Ito po ginagawa namin. Baka akala nyo po ano po to, alam nyo, kami po mga markado. Baka akala nyo, ganun-ganun lang. Ganun-ganun lang po ginagawa namin. Okay.
Opo, live streaming po tayo. Yung mga nagsasabi po na yan, parang hindi po kayo nakakanood. Marjorie Blando, alam niyo po, naka-live stream po talaga ang mga ano, sa mga vlogger nga lang kayo manonood at sa SMNI, no? Wala po talaga yung ano, naka-live stream po kami. Okay, next po. So, sana hinay-hinay lang, no, Pangulong Marcos. Hinay-hinay lang po sa atake kay Duterte, no? Kasi ano yung sinasabi natin? Panahon na po ng mass media ngayon, ng social media ngayon. Yung mga itinatago po ninyo, no? Yung mga tinatago po ninyo na speeches noon, na akala nyo nakalimutan na ng mga tao, ibabalik po yan sa inyo. Hindi po kayo makakapagtago ngayon, Mr. President. Kung pinuri nyo po si Duterte nung siya ay presidente, hindi nyo po pwedeng sabihin ngayon na wala siyang ginawa, no? Pinuri nyo nga eh. Ang sabi nyo pa nga, nung presidente si Pangulong Duterte, ang tindi nga ng build-up nyo, no? Basahin lang natin, ha? O, yung mga nagsasabi po na kaya sinisiraan ni ano ni Senator Amy yung kanyang kapatid ay para sa boto. Wag po kayo mag-alala, naniniwala din ako diyan. kaya kaya hindi kami basta-basta na magtitiwala eh. Pero pag sinabi po ni Pangulong Duterte na iboto natin si Amy, talagang susunod po kami. Kasi matindi po itong Pangulo na to, yung impact po sa amin, no? Matindi po. Talagang pag hindi ka pa po nagtiwala, kung may isang tao kung pagtitiwalaan ng lahat ng sinasabi, eto, ayan, grabe, puniwestuhan ng heavy equipments. Grabe, wasak. Kulang na lang, gibain yung Freedom Park para walang makagamit eh. Okay. Bago tayo kay Gadon, ito po, may balita, nakalimutan ko sabihin, no? Ipinapanukala ng isang mambabatas ang pagbaban sa TikTok dahil maaaring nagagamit aniya ito ng China sa intelligence gathering at misinformation. Alam nyo, kayong mga congressman, wala na talaga kayong magawang matino. Eh. No? Sino ba tong congressman na to na nagpapanukala? Tignan lang natin kung sino po tong congressman naman na to. Manila 6th District. Abante, ikaw na naman Abante. Lapit mo nga ulo mo Abante at bubulungan lang kita. Congressman Abante. No, hindi po dahil may edad na kayo at hindi nyo naiintindihan yung TikTok. Ibaban nyo na. Alam nyo, gaya-gaya lang po kayo sa US eh. Sa US lang po binanyan eh. Tapos ngayon gusto nyo na namang iban. Sobra-sobra naman. Di ba taga Maynila ka? Unahin mo kayang palayasin yung mga total, galit na galit ka sa mga incheck. Palayasin nyo kaya yung yung mga incheck dyan sa Chinatown. Grabe mo. Okay, pera biro po, no? Eto po, yung TikTok po, yan na lang po, isa sa mga libangan ng mga Pilipino. No? Alam nyo ba kung eto tingin ko lang subukan nyo pong tanggalin yung mga libangan na yan, TikTok, Facebook, YouTube. No? Wala naman pong ano riyan. Ano bang titiktikan sa inyo dyan? Panay sayaw-sayaw at katuwaan lang po yung nakikita natin yan. Galit na naman kayo dahil marami rin nanonood sa mga vlogger sa TikTok. Yang sinasabi nyo na yan, papasukin ko rin yung TikTok na yan. Alam nyo, pinagkakaitan nyo na yung mga tao ng mga ng mga tsansa para magpahayag eh. Hindi lang po magpahayag sa pananalita kundi hindi pala pahayag yung mga talent na mailabas. Grabe naman kayo. Ang dami pong isa pa bukod sa libangan po ng milyon-milyong mga Pilipino. Ang dami pong kumikita sa TikTok. Mga congressman naming matitino. Dami po nagbebenta sa TikTok. Kumikita po sila. Naghahanap buhay ng desente, naghahanap buhay ng maayos. Tapos, pipigilan nyo naman. Mas marami pong nagbebentahan sa TikTok kaysa mga kung saan-saan. Kasi mas mabilis po yung pagbili at ewan ko, parang mas mabilis yung bentahan sa TikTok eh. Marami pong kumikita, kabataan, may mga kaedad ko. Poprovidean nyo po ba sila? Magbibigay po ba kayo ng hanap buhay sa mga mawawalan ng hanap buhay dyan pag
binan ninyo yung TikTok. Huwag pong gaya ng gaya sa US. Sobra naman yung ano natin, no? Yung pagsisip-sip natin sa US. Lahat na lang gagayahin natin. Kaya umaangal si Prasco. Wala na tayong before ha. Yan po ang pinakamalaki nating turista. China, mga inchik. Inchik sa China, inchik sa Taiwan, inchik sa Hong Kong. Ngayon, okay. Ito po, panghuli po, si bumanat na naman. Dalawa po yung pag-uusapan natin dito, no? Kaya Gadon, sa mga bagong bira ni Gadon. Pero alam nyo, merong gustong gawin si Gadon na hindi nagiging effective. Ito po, sabi ni Larry Gadon, ngayong pong araw to, kung tutusin si former President Rodrigo Duterte, ay hindi mananalo noong 2016 kung hindi siya sinuportahan ng mga Marcos loyalists at mga Ilocano. Kulang ang impluensya ni Duterte para manalo noong 2016 kung hindi siya dinala ng mga Marcos votes. Alam niyo, 2016 pa yung pinag-uusapan. No? Siyempre, ang tendency ng mga Duterte supporter na makakarinig niyan, magagalit na naman kay Gadon. Yan yung papel ni Gadon eh. No? Galitin tayo para siya na lang yung awayin. Di ba? So aawayin natin siya, makakalimutan natin yung mga ibang issue. Makakalimutan natin yung PIDEA leaks, makakalimutan, hindi po kami ganun eh. Okay lang sana kung dinadala yan ng mga vlogger nyo. No? Tinignan ko ngayon si Mike Abe, itong si Coach Janet, yung mukhang hindi naliligo. Wala eh. Ayaw dalhin yung mga propaganda mo. Hindi ka, ang ina-expect ko po talaga, no? Etong mga sinasabi ni Gadon, eto na yung dadali ng mga vlogger. Aba, hindi po. Alam nyo kung anong dinidiscuss ng mga vlogger nila? Maisog rally. Ganun po sila kasigasig na mag-promote ng maisog rally. Kita nyo? Hindi po nila. Nadala yata sila kay ninyo eh. Nagmumukha silang hindi credible. Di ba? Nagmumukha silang hindi credible. Neutral ka ba? Wala po neutral dito sa amin. Duterte po kami. Anong neutral? Kalokohan yan neutral dyan. Okay. Alam mo, ikaw, Gadon, no? Sa totoo lang, maski pala mga vlogger nyo, hindi ka pinaniniwalaan. Eh. Nadala sila kay ninyo, no? Niyakap nila yung mga sinasabi ni ninyo, puta, ilang araw lang. Yung nagdadala ng chiching si ninyo, lahat sila dinala yun. Eh. Yung propaganda na yun. Tapos sumunod yung merong karelasyon na daw si BP Sara, basketball player, o dinala na ng ilan, nakahalata na yung iba. Pagkatapos nung rally bayaran, ay puta mukhang miyembro ng Kingdom. Lahat po ng miyembro ng Kingdom nag-aahit, malinis mag-ayos. Puta yung manakuha ni ninyo, alam mong tambay dun. Ganyan pala ang tingin nila kay Gadon. Hindi sila basta-basta nagtiwala. Akala ko talaga susundin nila si Gadon. So ano pang papel ni Gadon ngayon? Ha? Hindi ka rin naman pala maasahan sa pagpopropaganda. Hindi ka naman namin papatulan eh. Na magagalit kami sa iyo pero isa ka lang sa topic namin. Di ba? Hindi ka naman importanteng tao. Siyempre yung punteriya pa rin namin, direkta kagad. Mas nakakagalit yung sinasabi ni PBBM kasi sa iyo, Gadon, imahinasyon ka lang. Lahat ng mga sinasabi mo, puro imagination. Paano mo mapapatunayan yan? Na nagpanalo kay Duterte ay mga Ilocanong loyalista. Given. Ipagpalagay na natin na tama ka. Yeah? Ipagpalagay na natin na ikaw ay tama. Na kayo nga nagpanalo kay Duterte. Ano ngayon? Naglingkod naman siya ng 6 na taon. Huwag mo sabihin kayo pa rin ang dahilan kaya popular si Duterte. Panunungkulan niya na yun. Minahal na siya ng tao dahil naranasan namin kung paano yung Duterte leadership. Labas na kayo doon. Wala na kayong say doon. Kung pinagpipilitan mo na kayo nagpanalo, thank you. Pero kaya popular si Duterte mula 2016 hanggang ngayon 2024,
na hindi na sila siya presidente dahil sa kanyang ginawa. O eto, ano po sabi nito ni Gadon? No, bubueltahan niya raw yung mga justices. may, may ta- Sorry kung eto lang po yung pambibira nyo pala, vlogger nyo, hindi siya dinadala. Tignan nyo po yung mga tignan nyo po yung daladala ngayon. Asa na ba yung kay Gadon ng mga justices? Puta, nawala. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!